Ginagalang man ng palasyo ang naging desisyon ng Pasay RTC. Hindi pa raw tapos ang kanilang laban kontra korupsyon. Tila hindi raw mawari ni Pangulong Noynoy Aquino kung bakit pinayagan ni Pasay RTC Judge Jesus Mupas na makapagpiyansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay sa non-bailable na electoral sabotage. May ulat on the spot si Teresa Andrada. Tere? Rafi, kinustya ni Pangulong Noynoy Aquino ang naging basehan ni Judge Jesus Mupas ng Pasay City Regional Trial Court Branch 112 matapos payagan itong makapagpiyansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para sa kaso nitong electoral sabotage. Ayon kay Aquino, ang mga tanging saksi lang sa pag-uusap patungkol sa 2007 national elections ay ang dating Pangulo, dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at dating Maguindanao Provincial Administrator Nori Unas. Paano raw magkakaroon pa ng corroborative witness kung silang tatlo lang ang naroroon? Hindi naman daw pwedeng tumestigo ang dating Pangulo at si Ampatuan Sr. laban sa kanilang sarili. Matatanda ang pinayagan ni Judge Mupas na magpiyansa si Arroyo dahil sa kakulangan daw ng ebidensyang mag-uugnay sa dating Pangulo sa electoral sabotage. Gayunman, ayon kay Aquino, may isa pang kasong kinahaharap si Arroyo, ang plunder case na inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Hinihintay raw niya ang desisyon ng anti-graft court tungkol dito. Samantala sa kanyang talumpati sa Department of Foreign Affairs kanina, pinasalamatan ng Pangulo ang ahensya sa pagsusulong na magkaroon ng Code of Conduct sa issue ng West Philippine Sea sa ASEAN para maalagaan ang ating karapatan dito. Ayon sa Pangulo, bukas ang Pilipinas na magkaroon ng mapayapang resolusyon sa territorial dispute. Pero sakaling mauwi man sa armed conflict pasalukuyang territorial dispute, handa raw ang Pilipinas dito sa kabila ng ating limitadong kakayanan. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Rafi? Tere, bagamat hindi nga naniniwala ang palasyo na mahina yung kasong inihain ng COMELEC, wala ba talaga silang concern dito? At wala silang balak na kausapin ng COMELEC para mapalakas yung kaso laban kay dating Pangulong Arroyo? Rafi, kabilang yan sa mga tanong mo na natanong kahapon kay Presidential Spokesperson Secretary Lacerda, dumistansya ang Pangulo ng tanongin tungkol dun sa kahinaan ng kaso. Ang kanyang tugon ay COMELEC daw ang nagsampa ng kasong ito at hindi naman daw ang palasyo. Pagdating naman daw dun sa pag-uusap sa COMELEC, iginiit ni Lacerda na separate constitutional body ang COMELEC, kaya ito raw ang gagawa ng kung anong mga aksyon tungkol dito sa development sa kaso ng dating Pangulo. Rafi? Pero batid naman, Tere, ng palasyo na sila yung pinapatungon ngayon ng reklamo ng ibang mga sektor dahil dito sa pagkakapiyansa ng dating Pangulo. Oo, Rafi, tama ka dyan. Alam naman ng palasyo na ito yung mga ipinupunto nga ng mga grupo, lalo na yung kahapon ng mga militante na nag-conversion sa harap ng GMMC. Pero yun nga, inulit nila, COMELEC daw ang nagsampa ng kaso at hindi naman daw palasyo. Rafi? Okay, maraming salamat, Teresa Andrada.